So, ayan guys, siguro naman nabalitaan nyo na lahat yung nangyari dun kay Eman. And may nag-comment nga, sabi niya, see that people, I hope this serves as a lesson to avoid bullying because we never know how a person really feels behind closed doors. So, ayan. Alam nyo guys, simula naging content creator ako, hanggang maging CEO, ganyan. And dami talagang mga bashers. And alam nyo naman dyan ako sumikat sa pangbabash. Kasi nga, simula pa lang sa una, hindi tayo nagpapa-apekto. As in, parang iniisip ko lang lagi is, bakit ba ako magpapa-apekto? Hindi naman sila nagpapakain sa akin, hindi sila nagpa-aral sa akin, wala naman silang ambag. As long as na love ako ng family ko, and alam nyo ba, as long as na parang okay yung sinasabi ng mga magulang ko, mga kapatid ko, and asawa ko, mga anak ko, is okay ako. Kasi sila naman yung nakakakilala sa akin in real life, sa totoong buhay, ang totoong Rosmar, at hindi yung mga comments nyo dito sa social media na puro haka-haka and walang basis. So, ayun, lagi nga sinasabi dati ng asawa ko nung parang magjowa pa lang kami na parang palitan ko na daw yung content ko, wag na nga yung patola, wag na parang yabang-yabang effect, ganyan. Kasi nasasaktan siya kapag nakakabasa siya ng mga comments na against sa akin. Eh, alam niya, hindi naman ako ganun in real life. So, ayun. And alam niyo ba, may isa pa ako naalala. Nung parang college. Anong college ba yun? Ay, hindi, may business na pala. Sabi nung kapatid ko, Achi, ayusin mo content mo, para wag ka naman ingot-ingotan nga daw, ganyan, tanga-tangahan. Kasi nga, nagsumbong pa kayo kay mama kasi daw, tinatanong daw siya dun sa work niya kung accountant kasi yun. Kung, ate mo ba yan? Ba't ganyan yung ate mo? Ginaganyan siya. So sabi ko, hayaan nyo lang ako, wag nyo kong pansinin muna. Darating yung time na magbubunga lahat ng pinaghirapan ko. Yung pagmumukha kong engot dito sa TikTok. Eh, syempre sa real life, alam nila matinong naman akong kausap. And alam din nila na hindi ako mayabang, na mabait akong tao, na mahinhin. Ayan. So, sinabi kong ganoon. Sabi ko, intindihin nyo muna. Darating naman yung time na na parang makikita niyo yung worth it yung mga pagiging ganun-ganun ko, ganyan. And ayun na nga, nagbunga na. Alam niyo, binanggit ko sa kanila, sabi ko sa inyo, tiyaga-tiyaga lang talaga, ganyan. So, ayun, yung mga slow motion ko, dati yung mga parang, yung mga ganun-ganun style ko. Alam niyo, sobrang nagbunga talaga lahat. And super thankful ako kasi alam niyo, yung mga kasabayan ko ng pandemic, mag-TikTok, grabe, nakita ko may sariling bahay na, may mga CEO na rin, may mga business na. Kasi isa ako sa pioneer talaga guys, sa TikTok as in. Isa ako sa pioneer. And alam ko parang, sa Pinas ata, top 2 or top 3 ako sa pinakamaraming followers and parang top 1 or top 2 ata din sa pinakamaraming likes. Like 1.4 billion na ba ako dito or 1.3 ganun. So, grabe. As in, and sabi ko nga, sobrang consistent ko sa TikTok as in. Ayan, tapos dumating din yung point na ako yung pinakamaraming nagigift sa akin sa TikTok. Like, dati pag wala kaming pang date, ganun, or wala kaming pang gala, pang overnight, ganun, hindi na Kuya Marky, kasama kami, magla-live muna ako saglit. Tapos, okay na, meron na tayong pang gala, ganun. Tawa kami ng tawa. Nagla-live muna ako saglit, ganun. Tapos, ayun, parang sobrang laki na ng bago sa buhay dahil nga sa social media, dahil sa TikTok, ganun. And ngayon, ito na nga yung newest product natin, yung Rosmar Cagayaco Premium Tinted Sunscreen. Ayun yung ginamit ko guys. Kaya napansin nyo sa Tulfo, so super glowing ng face ko, as in no makeup, no filter. Alam niyo naman, di naman nag-filter ang Tulfo, di ba? Pero ayan, ito lang yung gamit ko that time and sabi ko, grabe, hindi niya ako